Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na ulat na kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, huling-huli sa kamera ang isang figurang balot ng puting tela na lihim na inilalabas sa gitna ng kadiliman mula sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, ang nasabing bangkay ay di umano'y walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos, habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang pinuno ng bansa ay tuluyan ng binawian ng buhay sa likod ng mga selyadong pader na pilit na nagbubulag-bulagan sa harap ng sambayanan. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang mga pasilyo ng Malacanang ay binalot na ng matinding luksa at ang bawat sulok ay umaalingaw-ngaw sa hapdi ng trahedya. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong silid, hindi na raw mapigilan ang paghagulgol ni First Lady Liza Marcos habang nakaluhod sa harap ng isang gintong kabaong na pilit na ikinukubli sa mga mata ng publiko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang mamataan ang unang ginang na halos mawalan na ng malay sa tindi ng hinagpis habang ang mga matataas na general at opisyal ay nagkakandara pa sa pag-aayos ng isang lihim na paglilamay na yayanig sa pundasyon ng ating gobyerno at wawasak sa katahimikan ng buong bansa. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng kamatayan at ng tadhana? Na kliyente o nire-representa ni Spokes Harry Roque yung biniktima ni Ramil Madriaga. Okay? Yung mga naging biktima, yung mga pamilya, okay, na mga naging biktima niya. So mga kababayan, then good point din ang sinabi ni, maka-good point naman ako na, excuse me, abogado si Spokes Harry. Okay? Ang sinabi nga ni Spokes Harry na sino na naman kayang piskalya o fiskal ang pumasok sa kulungan para pagpermahin ng mga peking kaputahang testimonya nitong Ramil Madriaga, mga kababayan. So, mga palangga, sinearch pa natin kung ano yung niya, yung kanyang mga naging kaso in the past. Okay? May lumabas dito na the same Ramil Madriaga in 1996, meron na pala siyang kasong kidnapping for ransom noong March 25, 1996. Alright? Sinampahan siya ng kasong kidnapping for ransom doon sa pagdukot sa isang negosyanteng si Vicente Uy. So actually, meron tayong mga kababayan, okay? Okay, here we go. Okay, tingnan natin. Dito sa Supreme Court e-library, mga kababayan, may record siya. Ayan, 1996, nangidnap na ang gago. Alright? Ano sabi dito? Ang desisyon, People of the Philippines, Apeli versus James Mercaida, Ramil Madriaga, Lagunoy, and Rosendo Madriaga, Ibanaag, appellants. Okay? Ito ang desisyon. Well, huwag na tayo basahin yung desisyon. But anyway, may record siya talaga since 1996 ng pangingidnap. Okay? Then ngayon, mga kababayan, right? May record siya ng pangingidnap. Itong taong ito na nagsinasabi na si Inday Sara daw ay tumanggap ng pogo o drug money doon sa kanyang campaign in 2022. Although, sinasabi dito sa record na napawalang sala sa Supreme Court, okay, noong March 14, 2003, alright? But, again, noong 2023, inaresto uli siya, okay, ng PNP Anti-Kidnapping Group, itong Ramil, the same person, okay, dito sa Cainta Rizal, bilang isang panibago na namang leader o namuno sa kidnap for ransom syndicate. At itinuring pa siyang top 5 most wanted. Alright? Ngayon, mga kababayan, sa kasalukuyan, ang sabi dito ay nagkaroon ng action, nabanggitin ni Spokes Harry sa kanyang vlog na
nag-conduct ng raid ang mga pulis sa isang farm sa Laguna na konektado dito sa Madariaga na ito. And now, ngayong December, a few days ago, 'di ba, ay binulabog niya ang mga daga sa loob ng kulungan. Okay? Binulabog niya sa kasinungalingan at natuwa naman ang mga bangag na tunay na nakinabang sa Pogo money. Alright? Na sinasabi niya sa kanyang affidavit na hindi natin alam kung sinong fiscal ang pumasok dun sa loob ng kulungan para makipagsabuatan sa kanya. Sabi nga ni Spokes, baka ito ay parang possible na ito ay maging bargaining agreement na idiin mo si Sara Duterte, papawalang sala ka namin sa iyong kasong kidnapping. Di ba? So, paano mo papaniwalaan yung taong ito na nangidnap na? Isang beses, dalawang beses. Mga kababayan, dito nung natin makikita na talagang itong Bangag Jr., Tambaluslos at Lisa Tanas ay julul na. Meaning, gusto nilang, sabi ko nga, i-deflect, gusto nilang ilipat o ilihis ang issue ng kinasasangkutan nila si Sandro Marcos, lahat ng mga yawa na yan, mga palangga, at si Sara ang malagay dito sa kanilang mga kasinungalingan na tumanggap ng suhol or Pogo money. Okay? Sabi ko nga, hindi na ito bago. Dahil nung 2023, nung binlag natin, November, yung O-Plan, Eliminate the Enemies, sinabi ko na to sa iyo na hindi nila titigilan si Inday Sara. And now, they're preparing for impeachment sa next year. Then, yung kakasuhan sa ombudsman, lahat na lang, lahat na lang ng pwedeng panggulo nila sa, sa ating vice presidente, ay talagang, mga kababayan, ay talagang kanilang hindi nila titigilan ito. Okay? Ngayon. Yes. What else? Now, syempre hindi tayo naniniwala dyan dahil nasa bilangguan yon. Walang credibility yung taong yan. At buti sana kung ang kaso niyan is mild lang o civil case lang. Ang kaso niya kriminal ng kidnap. According to Spokesari, may namatay pa na 3 doon, allegedly 2 kidnappers and 1 police. Ang namatay during the operation nung siya ay hinuli ito. Nung ni-raid ang bahay niya, itong taong ito. Tapos ngayon, mga kababayan, bago ko ilabas yung pictures or yung Pogo, nakita nyo na yun, Pogo pictures, kasama si Bangag, si Lisa Tanas. Kaya talagang dapat na mag-ingat si Inday Sara. Okay? Mag-ingat talaga, lalo na dito ngayon, ipasok na natin yung mga alpot. 'Di ba? Ang portrayal nitong nitong taong ito, itong si Madariaga, ay close kay Inday Sara. Nagpicture, 'di ba? Nag-run ng campaign, ng mga movement, chuchu para kay Inday Sara, 'di ba? May movement itong taong ito. Ganun ang mga sindikato. Ganun ang mga mafia. Na kapag meron silang gustong gawin, yes, this is the version. Susan, pag meron silang gawin, didikit sila, let's say kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, magpa-picture, gagamitin nilang optics o black propaganda. Kaya mag-ingat si Inday Sara, eto ngayon ang ginagawa ng mga alpot. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang dami picture ng mga alpot, di ba? Di ba kayo, naniwala kayo kaagad? Ginamitan kayo ng optics ng picture, pinapirma si Sara. Sabi ko sa iyo, kahit kidnapper, magpapapicture kay Sara, di ba? Buti sana kung kabisado ni Sara lahat yan alpot, lahat yan kidnapper. Kapag nasa crowd yan, pag may nagpa-picture yan, kahit mamamatay tao, nagpa-picture kay Sara, hindi naman siya pwedeng kung hindi natin alam na manggugurgur pa rin, ay teka, ayaw ko magpa-picture sa'yo, mamamatay tao ka. Hindi gagawin ni Sara yan. Tulad dito, kinampanya. Dito kayo kumuha ng hugot, ng halimbawa, na pwede talagang gamitin si Inday Sara. Dito mo, 2022, nangampanya-kampanya kay Inday Sara. Di ba? Tingnan mo ang laman ng balita ngayon. Ano ang laman ng balita, mga kababayan?
Puro si Inday Sara ang kanilang, okay, ang sabi dito. Inday Sara, okay? Oh, by the way, papaimbestigahan daw ng Congress, okay, ni Abante. Yang hayop na yan, ang pagsisiwalat ni Madriaga. Okay? O pag-open na naman sila ng investigation. Ayan. Alright. So mag-open daw sila ng investigation. Okay. Ano sabi ni Abante? Mag-open sila ng investigation dahil nga itong hindi daw ito pwedeng palagpasin. Sabi ng mga julul, ang isiniwalat ng isang nakakulong sa piitan dahil sa kidnap for ransom, mga kababayan, at may tatlong namatay na may involved na tatlong namatay during that time nung siya ay nire-raid ang bahay niya, nung inuhuli siya, tapos ngayon, binibigyan ngayon, okay, ng diin, ng saysay, ng mga bangag dyan sa Kongreso na ito ay paiimbestigahan dahil sinabi nitong Ramil Madriaga na si Inday ay tumanggap ng pogo, chuchu, which is hindi tumanggap si Inday personally, even before sa kanyang testamentong gawa-gawa. Kaya ito talagang mag-iingat si Sara. Hindi lahat ng nagpapapicture kay Inday Sara, mga kababayan, ay close sila. Like ako, ilang beses na ako nagpapicture kay Inday Sara, close ba kami? Diba? Pwede ako magpanggap. Close kami ni Inday, chami-chami, ganun-ganun. Maniniwala kayo, di ba? Kung ako ay sindikato, scammer o team alpot, but hindi natin yan ginagawa. Dito mapapahamak si Sara, dito lang. Itong issue natin na kahapon, dapat hindi natin dito titigilan dahil itong team alpot, hinahunting nila ngayon yung nagtanong kay Inday Sara na VP. Marami kasing gustong linawin o linawin o concern na itong pagkukuha ng mga importanteng impormasyon katulad ng pasaporte, ID, and everything, address, ay, tama ba ito or what? Dahil sinabi ni Sara Duterte mismo, ni Inday, na hindi naman ma'am kasi okay naman, sabi na nagpapirma, hindi naman concern ang passport. Malinaw pa sa sinabi ni Inday na name, city, country, and initial. Dahil na-boljak natin, nasunog natin ang mga alpot, galit na galit sila ngayon. Ang balita ko, hinahunting nila ngayon itong taong nagtanong. Ano sila, mamamatay tao, huntingin nila? Ano to mga putang inang ito? Nakita nyo na? Kaya ito sa mga nataong nasa likod ni Inday Sara, talagang dapat hindi niya binibigyan ng tsansa, okay, na makapasok ang mga NPA, rebelde, alpotera, magagamit, katulad dito ni Madriaga. Sabi ko nga, hindi naman pwede kasi si Sara na ang lumalapit sa kanya, mga OFW, malay ba ni Inday kung sinong tarantado dyan? Kaya dapat nga, yung protocol talaga ni Inday, yung mga gwardiya talaga ni Inday, abtik yun mo. Alerto ka mo. Kasi katulad nito, ito magandang halimbawa, okay, mga kababayan, na pwede talagang magamit si Inday Sara ng mga hinayupak na ito. Ulit, siguro naman, naliwanagan na kayo sa ating issue dito sa passport. At ngayon, galit na galit, bumubula ang bibig ng mga Team Alput, Team Chipmunk. Imagine mo, hahantingin nila yung nagtanong. Bakit nila hantingin? Kaya pag may nangyari dyan sa nagtanong na yun, alam nyo na kung sino ang gumawa ng katarantaduan. Yung grupo ng mga Alput, ng mga double agent. Bakit mo hahantingin? Kasi aking nabalitaan, mga kababayan, alright? Kasi daw, hindi naman daw reporter ba o journalist yung nagtanong. Bakit ang nagtanong dyan? Journalist ba yan? At walang ganyang protocol si Inday Sara. Lahat ng pwede magtanong na willing niya, sinasagot niya. Hindi siya nagja-judge kung ikaw ay journalist ay kung ikaw ay hindi. Tapos i-apply nila yung kaputahan nila dito sa nagtanong na ito, hinahunting nila ngayon kasi nabukelya sila na hindi nila kailangan manghingi ng pasaporte
para i-jeopardize ang mga information ng ating mga kawawang mga palanggang OFW. Okay? So, lesson learned dito sa issue na binabaliktad ngayon ng bangag. Si bangag lahat to. Si Lisa Tanas to. Imagine mo nakakulong. Sinong mag-uutos yan? It's either may bargaining na gano'n, o sige, pumirma ka dyan, o tinutukan siya. Ikaw, Madriaga. Isang bala ka lang. Pag hindi mo pinirmahan yan, pag hindi ka nagsalaysay, papasabugin ko ang julo mo. As simple as that. Pero syempre, araw-araw nating lalabanan itong mga hinayupak na ito. Ibibintang nila kay Sara ang kaputahan nila. Alright? Kaya mag-ingat sa mga alpot kasi ang mga alpot, walang kasing puta sa lahat ng mga puta. Sabi ko nga, binibenta nila ang bilat nila sa ngalan ng salapi, sa ngalan ng koneksyon. Lalo na yung leader nila na alap-apon ang bilat. Okay? Yan, mag-ingat kayo dyan. Sino yung mga nasa likod ni Inday? I don't know, hindi ko naman kalala yung mga nasa paligid ni Inday. Ang naalala ko lang si Kateki. Pero syempre, marami yan sila. Pag-iingatin si Inday Sara, kasi lahat ng kibot ni Inday Sara, okay? Kaya nga, alam nyo, nakakatuwa din natin mga kababayan sa dahig kasi minabuti nilang iklaro itong issue na to tungkol dito sa passport na to. Kasi nga, ginagamit nila yung optics. Pumirma na si Sara. So, kunin na namin yung yung inyong mga pasaporte. At sinasabi, minumura pa kami. 'Di ba? Sabi nila Edwin ng Team Alindog, nila Yumi. Minumura daw kami na wala daw kaming maitulong o magawa ng mga ini-initiative para mapalaya si PRRD. Manahimik daw kami. Kita mo yung mga ulol. Akala mo mapapalaya nila si PRRD sa pamamagitan ng mga kaputahan nilang petisyon? Gagamitin na yan sa pang-scam. Kasi ang sabi ni Inday, hindi naman yan i-verify ng korte. Isa-isa at wala sa rules. Yeah? Na dapat verifikahin mo isa-isa yung mga pasaporte. Kaya kayo kinukuhaan ng telephone number na pasaporte para sa kanilang pagbibenta ng kanilang kaluluwa, pag-solicit, o baka may medyo pugi-pugi pa, o baka pwede naman, o mga ganon. Baka pwede ibikangkang ko yung kipay mo, chuchu-chuchu, ganyan. So don't ever give your phone number. Makinig kayo kay Sara Duterte. Kung gusto niyo pumirma kayo initial. Wala naman tayong, hindi namin kayo pagbabawalan. Sabi nga ni Inday, initial lang. Huwag niyo ibigay ang phone number, tapos gigil na gigil sila. Eh, paano yan kapag ginano ng Supreme Court? Ganyan-ganyan, binerify kung totoo talagang taong ito. So, ginagago kayo. Si Sara na mismo nagsabi, mas powerful pa sila kaysa kay Sara Duterte, kay Inday. Ito yung pag-iingatan nyo, mga palangga, sa likod ni Inday. Ito, tingnan mo, nagpa-picture lang, nag-campaign lang, nagkaroon lang ng movement. Di ba yung ginagawa nila, movement din yan. Movement ng mga alpot na kunyari sila lang ang bukod tanging may contribution dyan sa mga initiative na kadyutahan. At tayo mga sumusuporta na hindi nagpapa-initiative, wala tayong kwenta, sila lang. Sige nga, kung effective yung kaputahan nyo, palayain nyo nga si PRRD bago magpasko. Sige nga. Sige. Palayain nyo si PRRD bago magpasko. Kasama yung mga lawyers na mga ulul na nagtotolerate sa inyo. Whoever they are. Yung mga ulul na mga lawyers sa likod nila, na alam naman ninyo mga lawyers na mga ulul na hindi mapapalaya si PRRD. Mga traidor kayo. Suportahan, nye, biga-biga, alpot-alpot, patotot. Diba? Tanga-tanga. Hindi nga kayo nakabisita doon kay PRRD, mga putang ina nyo. Oh, sino ang lawyer nasa likod? Sige nga. Hindi ba naman kayo mga ulol, ginagago nyo yung taong bayan? Nasuporta kayo sa mga alpot, napapalaya nyo si PRRD dyan? Sa petisyon na yan, kung magaling kayo, ang mga nasa likod ni PRRD, kung magaling kayong lawyer ni PRRD, hindi nakidnap si PRRD. Yaan ang pakatandaan nyo. Kaso mga ulul kayo. Wala kayong alam kung di sumipsip kay PRRD, gumamit at nagkapera pa kayo, mga hayop kayo.
Now, ngayon si Inday Sara, binabaliktad ng mga ulol. Ito, 2024, tignan nyo yung post ko. Naalala nyo yung posting ko? Lakayan natin, mga hitad. O, balikan ko kayo. Nakita nyo ba yan? O, August 29, actually more than March, ay, hindi, March, kailan ba yan? March 1 ko pa yan, ha? March 1 ko pa yan pala. Ayan, o, nakasa taas, nakita nyo yung date? Wait. March 1. Nakita nyo yung date sa taas? March 1 yan, 2024. Nakita niyo yung picture ni Rainier Chu. Ayan si Lisa Tanas. Ito si Cassandra Ong, Whirlwind Corporation. Yung hinahunting nila, nagbigay yan ng pera. Yan, mga Chinese business personalities na yan. Ayan yung Rainier Chu. Okay? Ngayon, anong sinasabi ko dyan? Okay, post from last year. Actually, not March to eh. Okay? Anyway. Okay, last year. Tignan natin. Sabi ko dyan, from last year, nang ilabas ko ang picture ni Lisa Tanas at Marcos Jr. na kasama ang mga Chinese pogo operators sa restaurant, sabi ng mga bangag, AI daw. Sinabi yan ni Tichico, AI daw, nataranta sila. Kahit hanapin niyo yung article, yung kanilang special envoy to China na si Tichico.